Hi everyone! Welcome and welcome back to my channel. This is Daisy at ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung paano kumuha ng appointment online at kung paano mag-walk-in sa PSA branch para makakuha ng Senomar o Certificate of No Marriage Record. Tara, simulan na natin! Una, buksan lang natin ang ating browser at i-search ang appointment.psa.gov.ph. Ito ang official website ng PSA na tinatawag nilang Online Appointment System. Dito, pwede kang magpa-schedule ng appointment para sa mga dokumento tulad ng marriage, birth, at death certificate. Pero sa video na ito, magpo-focus muna tayo sa kung paano magpa-appointment para sa Senomar. In this page, click lang natin ang Senomar to begin. Para mas mapadali ang proseso, inilagay na rin mismo ng PSA ang step-by-step process kung paano mag-set ng appointment dito sa kanilang website. At ito ang mga hakbang na susundan natin sa pagkuha ng appointment. Step 1. Review the privacy notice and reminders. Basahin at unawain lang natin ang privacy notice na makikita sa bandang ibaba ng page na ito. Kapag na-check na natin ang box, lalabas ang mga important reminders, tandaan at sundin lamang ang mga paalala para maiwasan ang anumang aberya sa pagkuha ng certificate. Pagkatapos ay i-click na ang Next. Step 2. Select Appointment Purpose. For this step, we just need to select the reason for our appointment. I-click lang natin ang drop-down menu, tapos piliin ang purpose ng appointment. Kung wala sa option ng reason mo, piliin ang others at i-type ang purpose. Sa case ko, kailangan ko ng kopya ng document kaya pipiliin ko ang Get Copies of Civil Registry Documents and Certification. For first-time job seeker, free of charge ang first issuance ng birth or marriage certificate mo as long as you provide the required documents. Now, let's go ahead and click Next para makapag-proceed sa Step 3. Step 3. Select PSA Outlet Location. Piliin lang natin dito ang pinakamalapit na PSA branch kung saan tayo magpapa-appointment. I-click ang drop-down para piliin ang inyong region at ang pinakamalapit na outlet sa inyong location. Pagkapili ng outlet ay makikita na natin ang complete outlet address and a Google Map kung saan nakapin na rin ang location for our guide. Sa bandang ibaba ng page na ito, makikita natin ang additional instructions. Basahin at unawain ito dahil ito ang ating guide sa mismong araw ng appointment. Gusto ko lang ding i-highlight na kailangan nating mag-present ng valid ID bilang requirement. Click lang natin ang link na ito upang makita kung ano-ano ang mga accepted valid IDs. Para naman sa bayad at processing time ng request, 210 pesos ang bayad kada kopya ng Senomar o Certificate of No Marriage. As per the website, ang processing time ay nasa 1 working day o 8 working hours upon the receipt of the request, but based on my experience sa PSA Tarlac branch, after 5 hours, my Senomar is available for pickup. After reading the instruction, click Next to proceed. Step 4. Fill out your information. For Step 4, we just need to fill out all the required details which include our first, middle, and last name. Make sure to enter your email address and phone number accurately since the OTP and appointment receipt or confirmation will be sent there. Take note, the requester's information should be entered on this page. For example, if you're requesting on behalf of someone else, you still need to input your own details here. You'll have the option to enter the recipient's information on the next page. After entering all the required details, tick the box and proceed. Step 5. Verify the one-time PIN. Makakatanggap tayo ng one-time PIN sa phone number na binigay natin kanina.
Ilagay ang OTP dito. Pagkatapos ay i-click ang Verify. Step 6. Select Document Type. I-click lang natin ang drop-down para piliin kung anong document ang kailangan natin. Hanapin lang natin ang CENOMAR o Certificate of No Marriage. Dito sa relationship, piliin kung ano ang relationship mo sa may-ari ng certificate. Dahil para sa sarili ko itong certificate, pipiliin ko ang self. At dahil ang requester at document owner ay iisang tao, automatic nang mafe-fill in ang name fields dito sa baba. Pwede tayong magdagdag ng more than one certificate request in the same transaction kung kailangan natin ng iba pang certificate mula sa PSA. I-double check ang details, pagkatapos ay i-click ang next. Step 7. Choose appointment schedule. Mamili na tayo ng petsa at oras kung kailan tayo available para bumisita sa PSA branch. Yung mga petsang highlighted in blue color are dates to choose from. Pero karamihan sa kanila ay fully booked na. Kaya i-move na lang natin ito sa mga susunod na araw. Pagkatapos pumili ng date, piliin naman natin ang oras. Pagkatapos ay i-click ang next. Step 8. Review and confirm appointment details. This is our PSA appointment details. Double check lang natin yung mga details, making sure it's correct. And after reviewing the details, click confirm. In just a few seconds, confirm na agad ang appointment natin at may marireceive din tayong appointment confirmation sa email. May option din tayo para i-view, i-reschedule o i-cancel ang appointment kung kinakailangan. Let's click next to proceed at makikita na natin ang ating appointment slip. Step 9. Bring requirements and be on time. So this is the last step at paalala lang ito mula sa PSA. Siguraduhin lang na dala natin ang lahat ng required documents at dumating tayo ng maaga. It was advised by the PSA na pumunta tayo ng at least 30 minutes bago ang ating appointment schedule. Based on my experience, dumating ako ng mas maaga sa scheduled time ko sa PSA branch at na-assist naman ako kaagad-agad. Pagdating ko, ang una kong ginawa ay ang pagsagot ng application form. Pagkatapos ay nagbayad ako ng 210 pesos for my CENOMAR. At saka hinintay ko na lang yung CENOMAR hanggang ma-release. And that's it! We have successfully secured our appointment on the PSA website for our CENOMAR. Now, we just need to wait for our scheduled date to get the copy of our CENOMAR. If you find this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and subscribe for more useful tutorials. If you have any questions or suggestions, feel free to leave them in the comment section below. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye!